Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence para yatang nakatikim ng isang malaking sampal. Itong si Liamas, mga kabibig. May patama si Senator Ruben Padilla. Hindi lang patama, kundi natamaan si Liamas, mga kabibig. Ito kasing si Liamas. Oy, kung ano-ano mga sinasabi niya. Hindi, agad-agad sinampal ni Senator Ben Padilla. Nako, ito kasi si Liamas, may sinasabi tungkol kay Senator Ben Padilla. Yung ibang tao, minamaliit nila si Senator Ben Padilla, mga kabibig. Grabe. Grabe yung ibang tao ba? Kasi si Senator Ben Padilla, hindi masyadong wala nang pinag-aralan, hindi makapagsalita ng straight English. Grabe kayo mang-bash kasi Ruben Padilla. No, akala nyo ang gagaling-ling nyo. Akala nyo ang perfect nyo. Akala nyo ang tatalino kasi naka-UP kayo. Na elitista kayo, mayaman kayo. O di kaya, kasi ano kayo mga political analyst. Ito yung supalpal ni Senator Ruben Padilla Calyamas, mga kapatid, grabe. Talagang hindi nakapagpigil sa Senator Ruben Padilla. Sabi dito, alam mo, sabi ni Yamas, malaking tulong si Senator Ruben Padilla. Dahil sa kanya, halos lahat ng artistang tumakbo last midterm elections natalo. Uy, grabe naman kayo. Kahit may tulong sila galing kay Senator Ruben Padilla, it doesn't mean na mananalo sila. Nasa sa tao na talaga yan. 'Di ba? Sabi ni Senator Ben Padilla, noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa kandidato nyo hanggang 2022. Boom! Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayanan ninyong manalo. Tama. Yung mga yung mga feeling matalino, yung mga feeling namin minamaliit si Senator Ben Padilla, tumakbo man kayo. Ipakita nyo kung gaano kayo kagaling. Ipakita nyo kung gaano kayo mahalin ng tao at iboto. 'Di ba? Nakakatawa lang yung super duper basher ni Senator Ben Padilla ba? 'Di ba? O tingnan nyo. Sabi niya, mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayahan ninyong manalo. Ang tanong, mananalo ba kayo? Ha? 'Di ba? Mananalo ba kayo? Ito pang isang kabibig. Madami silang sinasabi dito. Ito ha. Hanapin natin ha. Yung patama nila sa ito. Ito ha. Bawasan nyo po ang pangungutya sa tama. Umapila si Senator Ben Padilla sa political analyst na si Ronald Llamas na bawasan ang pangungutya at magbago na. Kasunod ng pahig nito na kabilang ang senador sa mga dahilan kung bakit maraming artistang natalo sa nagdaang midterm elections. Depensa ng senador, advokasya niya ang pagboto para sa mga bagong leader na hindi sikat, hindi mayaman at walang koneksyon sa political families. Pag pinatunayan niyo po ang sinasabi ng isang abogado na pangit po, kasi kaya dyan nang galing ang galit niyo sa artista. Parang pinatunayan ninyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kaya dyan ang galing. Pinatunayan na pangit kayo. Ito ang sabi ng Senator Ben Padilla. Ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayahan nyong manalo. Hala, Liamas, ang sakit naman ito. Kaya nga, huwag kayong mangutya. Diba? Kinukutya nyo si Senator Ben Padilla. Sasagutin kayo ni Senator Ben Padilla. Sabihin nyong mapagmataas, feeling perfecto. Kayo ang nauna. Tahimik lang si Senator Ben Padilla, pero binibiran nyo. Diba? Meron bang kasalanan si Senator Ben Padilla Calyamas? Wala. Bakit binibira na si Senator Ben Padilla? Diba? Ano mga sabi ng mga taong ito? Kaya sinabi ni Senator Ben Padilla, ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano gumandang lalaki naman po kayo. Kasi yung physical appearance natin, hindi naman totality yung pagkatao natin. Kung sabihin natin pangit ka, pero maganda yung kalooban mo, yung pagkatao mo, ay gumagwapo ka sa ibang tao. Pero yung gwapo ka nga, pero ang sama-sama ng ugali mo,
ay pangit ka sa ibang tao. Dapat, gwapo or mapangit. Dapat maganda yung kalooban or hindi ka man binayaan ng kagwapuhan o kagandahan. Dapat, kahit gwapo ka, dapat maganda yung kalooban mo. Maganda yung pakikipagkapwa-tao mo. Hindi lang puro kutya ka, pamumutya na ganito, ganyan. Well, he is a political analyst. So yun ang way niya na parang bardagulan way, 'di ba? Pero kung maging ano ka lang, maging political analyst ka in some way, maging marespeto ka sa kapwa-tao mo. Wala namang problema doon, 'di ba? So yan kabibig, ano ba ang reaction ng mga tao tungkol dito? Hala ka. Ang sabi ito ang sabi ng mga tao. Grabe tawa ko kay Senator Ben Padilla, straight to the point. Walang pacharot-charot sa pool to the max. Ikaw pa rin ang number one senador idol. Ayusin nyo na po, Senator Robin, ang plano nyo na makakabuti sa bayan ng Pilipino, lalo sa Mindanao at Visayas. From Rose DQ, I voted for Robin and I will still vote for him if he runs again, which I hope he will. I believe in his advocacy even far better than others in the Senate and the House. Hindi na magbabago ang kalbong yan, sabi ni Maan Wando. Sinapian ni Satanas ang kaluluwa niya. Uy, grabe naman. Grabe naman yung word na sinapian. Huwag naman po ganun. Hindi, baka yun lang ang way niya sa yung style niya ba. Ito ito pala ang kabuang liham ni Senator Ben Padilla na meron siyang ibinulgar na issue tungkol kay Llamas. Naku po, ano ba yan? I-share ko yung kabibig. I-share ko sa inyo kabibig. This was 5 hours ago kanyang pinost. Kasi parang parang nakaka-insulto at ang bastos, di ba? Walang ginawa si Ruben Padilla laban sa'yo. So, nabastusan si Ruben Padilla, sinagot niya with evidences. Ito yan, ito pala yun. Sabi ni Senator Ben Padilla, Mr. Llamas, maraming salamat po. Tunay po na advokasya ko ang paghalal ng hindi sikat, hindi mayaman, at hindi mula sa politikal na pamilya, kundi maghalal ng mga bago na mga walang pangalan, walang kayamanan, at hindi mula sa politikal na pamilya. Hindi po patungkol sa mga artista lamang, kundi sa lahat ng mga bolero na sumabit na. Nahuli na at higit sa lahat, nakapwesto na ng ilang taon pero wala pa rin naitulong sa pag-unlad ng bayan kundi pangungutya. Parang pinatunayan nyo po ang sinabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo, kaya dyan nang galing ang galit nyo sa artista. Uy, grabe ang sakit. Parang kaplastikan din po yun, nahuli kayo na bumili ng pirated DVD. Ooh. This was, Presidential Advisor Ronald Llamas spotted buying almost 2,000 worth of pirated DVDs photographed by reporter. In an article posted in Inquirer.net on January 25, 1:25 a.m., reporter Donna Colical related that she personally witnessed Presidential Advisor Ronald Llamas buying a stack of pirated DVDs in one of the stalls of Circle C Mall on Congressional Avenue, Quezon City on Monday night, January 23. Policar related with his two barong-clad security aides hovering nearby. Llamas seemed unfazed by the people who recognized him as a palace insider as he browsed through the illegal merchandise. Hindi po kayo nakasuhan dito, Presidential Advisor. Nasaan ang delikadesa? Noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa mga kandidato nyo hanggang 2022. Ipagdadasal ko na po magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Bawas-bawasan nyo po ang pangungutya. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan niyo din ang kakayahan nyong manalo. Hindi naman kailangan maging analyst para sabihin mahirap mag number 1 uli ang isang senador. Dahil sa kasaysayan ng Senado, walang senador ang nag-number 1 ng magkasunod na re-election. Yan, kabibig ha? Yan, nakita nyo na ha? Yan, ganun pala si Senator Ruben Padilla magbanat, no? May ebidensya, sapul na sapul. Mahihiya ka na lang. Parang, ay tatahimik na lang ako kasi sapul na sapul eh.
Grabe. Grabe talaga. Senator Ruben Padilla, ikaw na. Hindi ka nga political analyst, pero politiko ka, nagsiservisyo sa Pilipinas. Pero grabe ka. Bardagulan kung bardagulan, katotohanan kung katotohanan, ebidensya kung ebidensya. 'Di ba? Uy, nakakahiya naman to. Pakisabi nga dyan, Kyle Llamas, mag-toothbrush muna bago masita ng kung ano-ano. From Carrie Joy De Leon. From John Hejin. Ipokrito yan pareho si Narisa Hontiveros. Uy, wag nyo naman ganyan. From Manuel Roastro, mabuhay po kayo, Senador, na makatao at may takot sa Diyos ng likha. From Naim Amirel, Llamas na yan. Anti-Duterte yan, sarap patukan. Napangabi naman. Idol, wag yung pansinin si Llamas na yan. Bugog yan sa gabi ng mga truth hurts. Di ba makabibig? Truth hurts daw. Sabi ni Chris Olaso. Huwag mong kotsain ang kaya ng isang Bonifacio sa Senado. Ruben Padilla, tingnan nyo, tuloy yan, mas napahiya ka. Iboto natin, namin si Ruben, ni dahil artista yan, kundi tunay na may mga sakit at di kurakot na namimili ng mamahaling DVDs tulad mo. Pasalamat ka at may galang pa sa iyo si Ruben Padilla. Ayan, nakabibig ha. Pero alam mo, kabibig ha, alam mo, parang sa lahat ng senador, kabibig, sa lahat ng mga epal na senador na mapa-speech, kasabihin na lumayas kayo sa Pilipinas. Sa lahat ng mga marunong mag-speech sa Senado, tanging si Senator Ruben Padilla lang talaga ang may tapang na sumugod sa West Philippine Sea. Alalahanin natin ang kanyang ginawang kabayanihan ba ito? Katapangan ba ito, kabibig? Ito, sabi ni Senator Ruben Padilla, kayong naghahanap ng gulo sa China, ang pro-China, dahil sa mga ginagawa nyo, baka sa buwisit at pikon sa inyo ay mapilitan sila na pasukin tayo. Binagyan lang ninyo ng dahilan ang China na pasukin at sakupin tayo bigla at nagresulta pa ng kamatayan at pagkawasak. Masyado kayong mainit, parang may mga tira na kayo. Panoorin nyo muna ito para makita nyo kung ano ang pagkakaiba sa aksyon na sa puro salita. Tama. Ito, kabibig, aksyon to. Yan. Tingnan nyo. Yan si Senator Ruben Padilla. Action. Hindi puro salita. Tingnan nyo. Kaya ni Risa Hontiveros pumunta dyan? Kaya ni Kiko Pangilinan na pumunta dyan? Kaya ba ni Erwin Tulfo na pumunta dyan? Kaya ba ni Tito Soto, Senator Soto pumunta dyan? Kung ano ang ginawa ni Senator Ruben Padilla, ang tapang niya, kaya ba nila? Diba? Alay ng kumpuntakan, dakilang mandarag at naglalaya, matagapang na pumusik na kasama, sabot na maghilipon, sana magpapakot ating nalayahan. Hirang mandarag, kuya, 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 ikaw naman dirig pa, kuya, kuya, kuya. Ayan, kabibig, nakita nyo kung gaano katapang si Ruben Padilla. Diba? From action to comedy, sabi ni John Mariano. Wow, coming from you. Tapos ang payo mo sa pagkipag-water cannon din ang Coast Guard. Hala, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nakita sa paghahanap ng solusyon makabuti sa lahat, hindi yung paghahasik ng puot na may halong politika na maari magresulta sa malawak na pagdating problema sa ating bansa. Yan, mga kabibig, ha. Ilang, kung halimbawa makatao yung sinabi mo, tagbaw, jud tagsalo sa misalani. Hindi ang Pilipinas ang naghahanap ng gulo, kundi ang China dahil sa ginawa nila sa kababayan nating mangingisda. In fairness, na tinulungan ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipino.
subukan yung tanongin si Trillanes, Mr. Backdoor, kung ano nangyari sa West Philippine Sea at kung ano ang ginawa ni China nung panahon ng Pinoy, from Jepot Lamina Anselmo. Yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen kabibig. So ano yung reaksyon hinggil sa pagsagot na pinatikim talaga ni Senator Robin Padilla sa Llamas at sinabihang pangit mo. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.